Kasisimula pa lang ng simbang gabi ay nakahanda na agad ang tambol at pagkalaskas ng magkakaibigang Orlan, Edgar at Wendell. Taon-taon ay nakaugalian na nilang mga ruling para sa darating na Pasko may kanya-kanya silang pera. Hindi naman kasi mayaman ang tatlo. Katamtaman lang ang pamumuhay nila. Sila yung tipo ng tao na hindi nabibigyan ng pera ng mga magulang. Gawa nga ng wala namang ekstrang pera para ibigay sa kanila. Ayos na ba yan? Palag na ba yan mamayang gabi? Nasa bakuran sila nila Edgar habang inaayos sa mga tambol na ginamit din nila noong nakaraang taon. Ayos naman to. Kailangan lang natin higpitan pa yung goma para mas maganda yung tunog. Kung bawiin ko na lang kaya yung tambol na binigay ko doon sa pinsan ko. Mas maganda tunog doon pare. Napangisi si Orlan sa sinabi ni Wendell. Naka ba Wendell? Binigay mo na babawiin mo pa. Paiyakin mo pa yung bata eh. Bata ang putik. May bata ba na nanonood na ng Bold? Nakita ko yun nung nakaraan nanonood ng Bold sa TV nila. Inggit ka lang, uy. Si Raulo. Teka, siya nga pala. Mamayang gabi, kapag nagsimula tayo, huwag na tayong masyadong lalayo ah. Alam niyo naman sa baryo natin ngayon, may kumakalat na chismis. Yung ba yung tungkol sa mga aswang? Yung mga nandudukot ng tao? Oo, yun nga yun. Gagi, sabi nga ng tatay ko kagabi, munti ka na daw madukot yung isa sa mga kasama nila. Buti na lang daw, nahila nila pabalik eh. Dadalhin na raw sana sa dilim. Ano raw yung itsura ng mga gustong dumukot? Mga mahaba raw yung suot. Para bang pari, pero kulay itim eh. Tapos may saklop-saklop na tela sa ulo. Basta, para silang mga kulto. Pero aswang daw yung mga yun eh. Ang sabi naman ni Mama, mga anyong tao pa rin naman daw sila. Pero nagiging aswang daw sila kapag dinaanan nila sa pwersahan ng pagdukot ng mga tao. Naku, parang kapis na rin pala itong Bacolod ano? Kaya nga hanggat maaari, wag na lang tayong gaanong lalayo. Malaki naman yung baryo natin eh. Siguro naman kahit papaano may magbibigay sa atin. Ganun na lang talaga siguro. O sige na, ayusin niyo muna yan. At ako uuwi muna. Alam niyo naman yung tatay ko, si Raulo. Kaya tiyempo muna ako ha. Basta, 6:00 simulan na natin. 2 oras na lang naman ang hihintay natin kaya wag niyo muna akong ma-miss. Nagsingkita na lamang ang mga mata ng dalawa. Naglakad na rin palayo ang binatang si Orlan. Kailangan niya makauwi kaagad sa kanila. Dahil kapag naunang makauwi ang kanyang ama roon galing sa bungan, malamang sa malamang ay malilintikan na naman siya. Sa kanilang magkakaibigan, si Orlan ang tila minala sa tatay. Barumbado ang kanyang ama. Pinagbubuhatan siya ng kamay dahil sa kanyang pagkabigo sa pag-aaral. Si Orlan ay 2 taon nang huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Second year high school siya na magdesisyon siyang magbanat na lamang ng buto. Wala rin naman kasing matinong trabaho ang kanyang ama. Ang ina naman niya ay di hamak na labandera lamang. Maliit lang ang kinikita ng nanay niya kaya kailangan niyang suportahan yon. Bukod kasi sa kanya, may 2 kapatid pa siyang maliit. Mukhang naunahan na naman ako ni tatay. Patay tayo dyan. Dinaan na lamang niya sa tawa ang kaba dahil alam niya kung ano na ang susunod na mangyayari. Pagdating niya sa kanilang bahay, nasipat niya agad ang amang si Pedrino. Nakaupo yun sa kanilang katre at lumalagok ng kape. Sa unang tingin niya ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Mukha kasing good mood ang lalaki. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na pumasok. Pagakbang niya ng paapapasok, napansin agad siya ni Pedrino at ng asawa nitong si Belinda. Nandiyan na palang anak mo eh. Sumenyas ang kanyang ama para lumapit siya. Umupo naman siya sa dulo ng katre. Orlan, meron akong biniling isang buong manok kay paring Hugo sa kabilang baryo. Kunin mo mamayang 6:00 o 7:00 yun ha. Yun ang uulamin natin ngayong gabi. Sumagi agad sa isip ni Orlan ang karuling nila mamayang gabi. Nangako na siya kay Wendell at Edgar. Pero hindi rin naman siya pwedeng tumanggi sa kanyang tatay. Ayaw niyang masira ang mood ni Pedrino. Lalo pat
sobrang minsan lang talaga niyang makitang hindi galit ang kanyang tatay. Oh, bakit hindi ka nakasagot? May problema ba? Ayaw mo ba? Tinatamad ka? Ay, hindi tay. Kasi ano po naisip ko lang po yung haka-haka ba tungkol dun sa aswang? Nagkatinginan si Pedrino at Belinda sa sinabi ng kanilang anak. Oo nga naman, Pedrino. Alam mo namang may mga nawawala na rito, di ba? Palalabasin mo pa yan ng gabi. Di ba? May mga nandudukot na aswang ngayon dito sa baryo natin. Belinda, yang mga aswang na yan, dapat hindi kayo natatakot dyan. Kapag kasi nagpakita kayo ng takot, lalong lalakas ang loob ng mga yan. Kaya dapat wala tayong kinatatakutan. Hindi gaya ng ibang tatay na hindi naniniwala. Kabaliktaran naman noon si Pedrino. Noon pa lang ay naniniwala na ito sa mga kakaibang nilalang. Kaso nga lang, masyado nitong minamaliit ang mga aswang. Huwag kang matakot sa aswang, Orlan. Lalaki ka ha? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang susunod sa yapak ko. Anong susundan niyang yapak sa'yo? Yang pagiging sabongero at lasinggero mo? Ikaw talaga, Belinda, oh. Manahimik ka na nga muna dyan. Malilintikan ka sa akin Bago pa lumala ang usapan ng dalawa, ay minabuti na ni Orlan na putulin yon. Hindi niya kayang makitang saktan uli ng kanyang ama, ang ginang na si Belinda. O sige na po pa, ako na po lalabas. Hindi na po ako natatakot sa mga aswang na yan. mga aswang lang naman kasi yan, di ba? Pilit ng ngiti lamang ang naipakita ni Orlan nung mga sandaling yon. Tumango naman ang kanyang ama. Makalipas ang ilang oras, kumagat na ang dilim. Nakapaalam na siya kina Wendell at Edgar. Naintindihan naman siya ng dalawa. Kaya nagpasya sila na 8:00 na lamang magsimulang mangaroling. 6:30 na nang lumabas ng bahay si Orlan. Nagdala siya ng isang pirasong bawang. Yun lamang ang proteksyon na meron siya sakaling makasalubong niya ang mga aswang. Habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada, nakita niya ang ilang grupo ng kabataan na nangangaroling sa tapat ng isang bakuran. Nagmamadali siyang makalapit doon dahil meron siyang kalukuhang naiisip. Habang kumakanta ang mga bata, ay pinahinto yun ni Orlan. Nagtataka naman ng mga yon kung bakit. Bakit? Ikaw ba nakatira dyan? Palto! Pangit naman! Kakaroling ka rin siguro dito, no? Hoy, ako? Kakaroling? Hindi Kayo, bakit kayo nagkakaroling dyan? Hindi nyo ba alam na dyan nakatira yung mga aswang? Pagsabing yun ni Orlan, ay napansin niya ang pagiging aligaga ng mga bata. Kaya naman, naisipan niyang mas takutin pa ito. Ano? Gusto nyo madukot kayo ng mga aswang? Tapos gagawing bopis ang mga atay nyo. Tapos yung bitukan nyo naman gagawing inihaw. Tapos hindi na naituloy ni Orlan ang sasabihin niya nang kumaripas na ng takbo ang mga bata. Sa sobrang pagkataranta ay naiwan pa ng mga yon ang ginagamit ng mga tambol. Tarantang ebak yung mga tanga Buti nga, aagawan nyo pa kami ng customer Lumingon si Orlan sa bahay. Wala siyang nakikita o naririnig man lang ng tao sa loob. Pero bukas naman ang ilaw. Napailing na lang siya at napangiti. Pinagpatuloy niya ang paglalakad para makarating na sa Baryo Silim. Nang naroon na siya, ay agad niyang hinanap ang tirahan ng kumpare ng kanyang ama na si Hugo. Madali naman niya itong nakita dahil nasa bungad lang naman ang bahay nito. Ikaw ba yung anak ni Pedrino na panganay? Yung sinasabi niyang kukuha ng manok dito? Ngumiti naman si Orlan bilang paggalang. Opo, ako nga po. Nandito po ako para kunin na yung manok. Nako, hindi pa napipisa. Ho? Ano pong hindi napipisa? Yung itlog, yung binili ng papa mo, sisiw pa lang. Nagsalubong ang kilay ni Orlan. Ho? Ano po? Diyos ko, ang seryoso mo naman. Siyempre biro lang, halika dito, pumasok ka. Pilit na natawa na lamang si Orlan at napabulong ng corny. Malaking manok ito, siguradong masarap ang gabing ito para sa inyo. Isa nga pala, pakisabi sa papa mo na sa akin siya uli bumili sa Pasko ha.
Opo, maraming salamat po. Inabot na rin ni Orlan ang manok na nakaplastik. Aalis na sanang lalaki nang biglang may sinabi pa ang matandang si Hugo. Ay siya nga pala, iho. May dala ka bang pangontra dyan? Ho? Pangontra sa aswang. Hindi mo ba alam na ang baryo Silim at ang baryo ninyo ay may dumudukot na aswang? Nagtayuan ang mga balahibo ni Orlan dahil sa usapan na yon. Ayaw na sana niyang pag-usapan pa ang tungkol sa aswang, lalo pat mag-isa lang naman siyang maglalakad pa uwi. Meron po akong dala. Ito po oh. Pinakita niya ang isang pirasong bawang. Tiningnan niyo ni Hugo. Nako, walang talab yan. Masyado pang sariwa ang bawang na yan. Mas epektibong pantaboy ng aswang ang mga bawang na naimbak na ng ilang araw. Ay, teka, sandali ah. Pumasok saglit si Hugo sa bahay para ibigay sa kanya ang isang bawang na kulay brown. Indikasyon lang na ilang araw na yung nakaimbak lang. Tuyo na rin yon. O ayan, dalhin mo yan. Sakali lang na bigla kang lapitan ng mga aswang at least may dala kang pangontra. Nako, maraming salamat po. Sige po, mauna na po ako. Maigpit ang pagkakahawak ni Orlan sa plastik ng manok. Sa halip na lumakas ang kanyang kalooban dahil may pangontra na siya, mas lalo pa siyang natakot. Mas lalo siyang naging tamang hinala sa paligid niya. Lord, ligtas niyo po ako ngayon ha. Ayoko po maging handa sa Noche Buena. Bawat takbang ng lalaki ay kinakabahan siya. Kulang na lang ay tumakbo siya. Pero hindi naman pwede dahil mabigat-bigat ang kanyang dala. Nang makapasok na siya sa kanilang baryo, muli niyang nakita ang mga bata. Naglalakad lang ang mga iyon. Dala na ulit ng mga bata ang naiwan nilang tambol. Kulit nitong mga batang to ah. Takutin ko nga uli. Lalapit na sana siya roon nang biglang may mga dumating. Mga nakaitim at mahabang kasuotan. Parang mga kulto. Hinarang na mga yun ang mga batang walang kamalay-malay. Napatago na lamang si Orlan sa gilid. Gusto man niyang iligtas sa mga bata, ay wala na rin siyang nagawa. Baka pati siya ay mapahamak din kung makikialam siya. Lalo pat malakas ang pakiramdam niya na yun ang mga aswang na nandudukot. Nag-iyakan ng mga bata. Ang iba ay sinubukan tumakbo. Pero gumapang lang ng mabilis ang ibang aswang para hulihin sila. Kahit na anong palagang gawin ng mga bata ay wala ring nangyari. Hinawakan lang ng mga aswang ang mga bata sa damit at parang basura lang na kinaladkad nila. Nanlalaki ang mga mata ni Orlan. Hindi siya makapaniwala na nasaksihan niya ang pagdukot sa kabataan. Makailang ulit siyang lumunok ng laway ng dahil sa kaba. Maya-maya pa, naramdaman ng mga aswang na may nakakakita sa nangyayari. Sabay-sabay na lumingon ng mga yon sa kinaroroonan ng binata. Naku, iyari na. Tatakbo na sana si Orlan nang mabutas ang plastik ng manok. Dumulas ang manok at bumukaka pa yon nang dumaus-us na sa lapag. Putya, malas naman oh. Nagmamadaling kinuha ni Orlan ng manok. Niyakap na lamang niya yon para siguradong hindi na yon malaglag pa. Samantala, hindi naman siya nilapitan ng mga nakaitim. Kaya naman, dali-dali na rin siyang tumakbo paalis. Nang makalayo ay saka lamang siya nakahinga na maluwag. Hingal na hingal siya dahil sa kanyang ginawa. Kahit wala na siya sa pinangyarihan ng dukutan, nasa sistema pa rin niya ang kabang hindi niya mawari. Gagi, mutik na ako ron ha. Mga aswang ba talaga yun? Nakakatakot. Kawawa naman yung mga bata. Nagmamadaling umuwi si Orlan ng kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nabigla ang kanyang ama kung bakit niya yakap-yakap ang manok. Oh, buwang ka ba? Bakit mo yakap-yakap yan? Hindi ba yan nakaplastik? Kasi tay, sumayad ako sa alambre sa daan eh. Kaya nasira yung plastic. Ayan, yan lang ang ginawa ko, niyakap ko. Buwang ka din talaga no? Ilapag mo na nga yan sa lamesa. Balisang ipinatong ni Orlan ng manok. Nagtataka naman ang kanyang ina na si Belinda. Kabisadong kabisado kasi ng ginang kung kailan hindi mapalagay ang kanyang anak.
Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na siya sa kanyang ina. Sinamantala niyang abala ang kanyang ama para agad na makaalis. Pinuntahan niya si Wendell at Edgar. Pagkakita niya pa lang sa dalawa ay parang naiinip na ang mga yon. Pre, sabi mo alas 6. Anong oras na oh? Mag-alas 9 na. Ano, tuloy pa ba tayo? Ano bang nangyari, pre? Akala ko ba may kukunin ka lang manok sa kabilang baryo? Bumuntong hininga si Orlan bago nagsalita. Mga pre, may nakita akong mga bata. Ako rin may nakita akong bata kanina, pero hindi ako ganyan. Dinukot sila. Natamemi si Wendell at Edgar nang marinig nila ang sinabi ng kaibigan. Grabe pre, kitang-kita ng dalawang mata ko. Hinarang sila ng mga taong nakasuot ng itim at mahabang kasuotan. Kinuha nila yung mga bata. Grabe pre. Ha? Totoo? Nakita mo? Oo nga, pre. Nakita ko. Iyak pa nga nang iyak yung mga bata eh. Gagi. Hinaan mo ang boses mo, no? Mga pre, tingin nyo wag muna tayong mangharuling? Parang delikado eh. Kung totoo nga yung sinasabi mo, mas mainam na wag na muna. Naku, laganap na talaga. Ano naman kayang ginagawa nila sa mga nahuhuli nila? Baka ginagawa nilang pagkain. O kaya ginagawa nilang katulad nila na maging aswang. Sandali silang natahimik nang biglang humangin ng malakas. I-report ko na kaya sa barangay? Naku, wag. Baka mamaya ikaw pa pagbintangan. At saka, baka ikaw paginita ng mga aswang, no? Tandaan mo, marami pa tayong gabi para magkaruling. Hindi pwedeng mamatay ka kagad. Uy, manahimik ka nga lang muna, pre. Mas ligtas kapag wala kang alam. Pero nakakaawa yung mga bata eh. Nakakaawa nga pero isipin mo rin yung sarili mo, no? Tama si Wendell, pre. Hintayin na lang natin yung magiging aksyon ng pamunuan ng baryo natin. Bumuntong hininga na lamang si Orlan. Batid niyang may punto naman talaga ang mga kaibigan niya. Hindi na tuloy ang dapat sana ay karuling nila nung gabing yon. Pinagpaliban nila dahil na rin sa bantang panganib ng mga aswang. Kinaumagahan, maaga pa lang ay usap-usapan na agad ang mga batang nawawala. Hindi mapakali si Orlan nung umagang yon. Pakiramdam niya kasi ay may responsibilidad din siya sa nangyari. Hoy, bumili ka nga ng dyaryo sa kanto. Yung may bold ha? Sige ho. Kahit na wala pang hilamos ay agad na lumabas ng bahay ang binata. Habang naglalakad ay nakita niya ang isang babae na iyak ng iyak. Narinig niya sa babae na isa ang anak nito sa nakuha ng mga aswang. Magulo at naaalarma ang buong baryo. Nabalot tuloy ng katatakutan ng kanilang lugar. Bawat madadaanan ni Orlan ay yun ang pinag-uusapan. Bago siya makarating sa kanyang paroroonan, ay nakasalubong niya si Wendell. Uy pare, alam mo na siguro kumakalat ngayon, oh. Paano hindi ko malalaman? Lahat ng makita ko yun ang pinag-uusapan. Ayos lang yan pre, wala kang kasalanan, no? Ang mabuti pa, samahan mo muna ako. Samahan ka saan? Sa palengke. Maya na, bibili pa ako ng dyaryo ni tatay. Na may bold? Ano pa nga ba? Hanip din yung tatay mo, no? Sige na, bibili na ako. Tara, ako na lang muna sasama sa'yo. Sabay na naglakad ang dalawa. Nang makarating na sila sa bilihan ng mga dyaryo, ay mayroon silang napansin na dalawang lalaki. Maputla ang balat at aligaga ang mga mata ng mga yon. Para bang meron silang iniiwasan o binabantayan. Pre, tingnan mo yun, oh. Oo, kanina ko pa nga yan napapansin eh. Maya-maya lang, may mga tao nang lumapit sa dalawang lalaki. Nung una'y kinakausap lang nila yon. Pero makalipas lang ng ilang minuto, bigla na lang nagkagulo. Nakita nilang nataranta ang mga tao. Habang yung dalawang lalaki naman ay sumuot sa ilalim ng isang bahay. Aswang! May aswang! Aswang yung dalawang yan! Mga kapitbahay! May aswang! Naalarma ang mga tao. May ibang nag-alisan. May iba rin namang kumuha ng mga itak para labanan ng dalawang aswang. Grabe, umagang-umaga may aswang. Tara na pare, baka madamay pa tayo dito.
Hindi nahuli ang dalawang aswang. Sinubukang habulin ng mga tao pero masyado raw itong mabilis gumapang. Samantala, nang makauwi naman si Orlan sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang kanyang mga magulang na aswang din ang pinag-uusapan. Kaya ikaw, Pedrino, ha? Umuwi-uwi ka ng alanganin para ikaw naman ang madukot. Oh, ano namang mapapala nila sa akin, Aber? Wala naman akong matinong organ sa katawan ko. Pulok na laman loob ko, no? Ay nako, biloso po ka pa. Kapag ikaw talaga'y nadukot na ba, bahala ka na sa buhay mo. Napalingon sa kanya mga magulang nang mapansin siya sa pintuan. Ah, nandiyan ka na pala. Aba, bakit ayaw mo pang pumasok? Akin na nga yung dyaryo ko. Lumapit naman si Orlan para ibigay sa ama ang dyaryo. Ma? Pa? May mga aswang kaninang malapit sa bilihan ng dyaryo. 2 lalaki. Nagtago sa silong ng bahay. Pero hindi nahuli kasi mabilis silang gumapang eh. Nagkatinginan na mag-asawa. Baka sa mukha ng mga ito ang labis na pangamba. Ano? Totoo ba yan? Hindi na sumagot si Orlan nang may napadaan sa labas ng mga tsismosa. Narinig nilang tungkol sa 2 aswang ang pinag-uusapan nila. Wala mang salitang lumabas sa bibig ni Belinda at Pedrino. Ramdam ni Orlan na maging ang kanyang mga magulang ay nababahala na rin. Lumipas ang ilang oras at sumapit na naman ang gabi. Tuloy na ang pangangaroling ng 3. Kailangan nila ng pera dahil nalalapit na rin ang Pasko. Dala-dala ang kanilang kagamitan ay nagkita-kita sila sa tapat ng barangay. Doon sila unang nangaroling. Pero sa halip na bigyan ay naggalit pa ang mga tanod. Ay, mga bulbuli na kayo, nangangaroling pa rin kayo. Maya naman kayo sa balat nyo. Kaya naman, naglibot-libot pa sila sa ibang mga kabahayan. May mga nagbibigay naman, kaso syempre, mas gusto ng iba ang mga batang nangangaroling kaysa sa kanilang nasa wastong edad na. Pre, hindi pa naabot ng 100 kinikita natin, oh. Kaya nga halos yata ng bahay napuntahan natin. O ano, punta tayong bayan? Mas magaganda bahay doon, mayayaman sila. Baka malaki kitain natin doon. Baliw, wala na masasakyan no, 8:00 na eh. Malapit lang naman ang bayan sa atin ha. Kalahating oras na lakaran lang. Sure ka ba dyan, pre? Alam mo naman yung mga gumagalang aswang, di ba? May dinukot si Orlan sa bulsa. Eto, bawang na tuyo. Sabi ng Mang Hugo, mas epektibo raw ito. Hindi raw tayo mahawakan ng mga aswang kapag meron tayo nito. Eto, tanggapin nyo. Sigurado ko bang effective to ha? Baka mamaya kapag nakakita na tayo ng aswang wala nang mangyari. Palagay ko naman epektibo yan. Kasi kilala ko si Mang Hugo eh. Maraming alam na pangontra sa aswang ang taong yun. O sige, punta na tayo sa bayan hanggat may oras pa. Kailangan ko din ng peri. Gusto ko regaluhan si mama ng bagong damit. Di okay. Sige, tara na. Dahil wala rin masasakyan ng mga sandaling yon, naglakad na lamang ang 3. Habang nasa gilid ng kalsada ay hindi nila mapigilan na hindi lumingon-lingon sa paligid. Kahit na may dala silang pangontra, hindi pa rin sila ganun kakampante. Makalipas ang halos 20 minutos, bago sila makarating sa bayan ay may natuklasan silang isang lugar. Nakita kasi nilang may 2 tao ang palihim na pumasok sa madilim na kagubatan. Tama ba itong ginagawa natin? Baka mamaya mapahamak tayo eh. Hindi ka ba napapaisip? Baka mamaya may iba pang lugar tapos dun sila nangangaroling. Ang ibig ko sabihin, baka sikretong lugar na sila lang ang nakakaalam. Oo, kailangan nating malaman yun. Malay mo, malaking magbigay dun. O sige na, bahala kayo. Basta umalis kaagad tayo kapag may hindi tama ha. Sinundan na magkakaibigan ng 2 lalaki. Madali silang nakasunod dahil may dalang gasera mga yon. Maya-maya lamang, natanaw na rin nila ang isang komunidad. Nakita nilang doon pumunta ang 2 lalaki. Kaya naman agad-agad din silang lumapit. Base sa kanilang obserbasyon sa lugar, pakiramdam nila ligtas naman doon. Maliwanag doon at may mga tao. Marami din ang kabahayan. Para bang normal na baryo lang din. O di ba? Sa halip na sa bayan, dito tayo. Mas malapit. Mukhang makakarami nga tayo dito mga pre. O edi simulan na natin.
Pagpasok pa lang nila sa arko ng barko, napatingin na kagad sa kanila ang mga taong nandun. Nakatingin lang ang mga yon. Tila ba tuwang-tuwa sila sa pagkanta ng magkakaibigan. Kahit pa kasing tunog ng sintunadong lasing ang mga boses nila. Eto, ayos na ba yan? Nagbigay agad ang matandang babae ng 50 pesos. Laking tuwa naman ng tatlo. Yun na kasi yata ang pinakamalaking natanggap nila. Thank you! Thank you! Pambabait ninyo, thank you! Sandali lang, taga saan ba kayo? Nakangiti ang matanda sa kanila kung kaya't wala silang maramdaman na kahit na anong pagkailang. Taga sa kabilang baryo lang po. Malapit lang po dito. Kayo ang unang-unang nangaroling sa baryo namin. Kinagagalak namin na nandito kayo. Ho? Talaga ho? Naku, maraming salamat talaga. Sige ho, sa ibang bahay naman kami. Mababait ang mga taga rito. Mangaroling lang kayo. Ngumiti na lamang sila at nagpatuloy na rin sa paglalakad. Walang paglagyan ng saya ng magkakaibigan dahil sa unang aginaldo na natanggap nila. Agad silang pumesto sa harap ng isa pang bahay. Hindi pa man sila nagsisimula ay nakabungad na kagad ang magagandang ngiti ng mga naroon. Sa may bahay, may nakabitay. Aray! Mayos ka nga. Okay guys, 3, 2, 1. Ready? Sing! Baka sa mga mukha ng mga nakikinig sa kanila ang labis na pagkahanga. Bagay na ipinagtataka ni Orlan. Dahil alam naman niyang napakapangit ng kanilang mga boses. Naninibago sila dahil sa lahat ng nakarulingan nila. Mga taga roon lamang ang tila natutuwa sa kanila. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng kanta ay nag-abot na rin ng 50 ulit ang lalaki. Nagningning ang mga mata nila dahil doon. Ang kita nila sa dalawang bahay pa lang doon, kita na nila sa buong baryo nila. Sobrang lapad na naman ng ngiti ng tatlo. Ang hindi nila alam, may kapalit pala ang pansamantalang kaligayahan na yon. Pre, tiba-tiba tayo nito ah. Kaya nga pre, pero bakit kaya hindi natutuklasan ng iba yung lugar na ito? Baka naman may nakakaalam na rin pero akala nila may hirap mga tao rito. Mukha bang mahihirap ang mga yan? Ang lalaki ng mga binibigay. Ilang bahay pa lang yung nakakarulingan natin eh. Naku, nakakalimandaan na yata tayo. Last na bahay na lang ha. Anong oras na rin kasi? Hindi tayo pwedeng magpalalim ng gabi. O sige, tara. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad. Sa bandang dulo ng baryong yon ay isang malaking mansyon ang kanilang nakita. Nagliliwanag yon dahil sa mga malalaking ilaw na nakapalibot sa mansyon. Unang tingin pa lang ng magkakaibigan ay batid nilang mayaman ang nasa loob. Kaya naman hindi na nag-atubili ang tatlo na lumapit sa malaki at mataas na gate. Magsisimula na sana ang magkakaibigan sa pagkanta na may marinig silang tinig sa kanilang likuran. Nang harapin nila yon ay bumungad sa kanila ang isang lalaki na parang nasa edad 40 hanggang 50. Hindi pa naman katandaan pero matipuno pa rin at may itsura. Anong kailangan nyo? Nakangiti ang lalaki kung kaya't hindi sila nakaramdam ng takot o pagkailang. Kayo po ba yung nakatira dito sa loob? Ano po kasi, gusto lang sana po naming mangaroling. Itong isa kasi naming kaibigan kailangan na kailangan ng pera eh. May cancer kasi yung nanay niya. Uy, gago ka talaga. Anong cancer? Bibilan ko lang ng damit si mama, sira ulo. Goods na yun para maawa sa atin. Sige nga, parinig ng kanta ninyo. Nagkatinginan ng magkakaibigan. Huminga ng malalim ang tatlo. Bumuel sila saglit at saka preskong kumanta. Whenever I see girls and boys in the street. Napapapikit pa sa kanila ang lalaki na parabang dinadama ang kanilang pagkanta. Akala tuloy ng tatlo ay ganun talaga kaganda ang kanilang boses. Tinapos nila ang kanta ng maayos. Pumalakpak pa ang lalaking nasa harapan nila. Umaasa ang tatlo na maibibigay ang lalaki sa kanila. Pero nadismaya sila sa sinabi nito. Hindi ako may-ari ng bahay na yan kaya patawad na lang. Nagmamadaling naglakad ang lalaki paalis. Napangangan na lamang ang magkakaibigan at nang medyo matauhan ay pinagmumura ni Wendell ang lalaki.
Pinagmukha kasi silang tanga sa kakakanta. Tapos, hindi naman pala yun ang may-ari ng mansyon. Sira ulo yung tulig na yun ah. Ay, hayaan mo na. Ha? Isang matandang lalaki ulit ang nakita nila. Pero sa pagkakataong yon ay nasa loob na yon ng gate. Maputi na ang buhok ng matanda, singkita ng mga mata. May daladalang tungkod. At sa likod ng matanda ay mayroong mga nakabantay. Napalagay na magkakaibigan ay bodyguard ng matanda. Sino kayo at ano ang ginagawa niyo rito sa ganitong oras ng gabi? Hindi kayo taga rito, ano? Kayo po ba yung may-ari ng bahay na yan? Oo, ako nga. Bakit? Mga pre, eto na yun. Tara! 1, 2, 3, kanta! Nakatingin lang sa kanila ang matandang lalaki at ang mga kasama nito habang kumakanta ang tatlo. Feel na feel pa nila ang pagkaskas ng mga tansan at ng pagtambol. Nang matapos na ang kanilang pagkanta, sumenya sa matandang lalaki sa mga bodyguard nito. Nagtaka sila Orlan kung bakit binuksan ng mga yun ang gate. Namamasko po kami. Bakit kayo namamasko? Kailangan po kasi namin ng pera eh. Ito pong kaibigan kasi namin, yung nanay niya, may cancer sa utot. Ano? Cancer saan? Ang ibig ko pong sabihin, cancer sa dede po. Parang gago naman to. Tumango-tango matandang lalaki na parabang naniwala yon. Ako nga pala si Don Solomon. Ako ang pinakamayaman sa baryong ito. Kinagagalak ko ang inyong pangangaroling. Ito ang unang pagkakataon na may daligaw na tao rito sa baryo para mamasko. Halika kayo, magsipaso kayo. Ay, naku, wag po. Nakakaya naman ho. Namamasko lang naman po kami. Huwag na kayong mahiya. Maraming pagkain sa loob. Doon ko na rin ibibigay ang inyong pamasko. Nung una ay nag-aalangan ng magkakaibigan. Pero pumayag din sila dahil sa ideyang baka malaki ang ibigay sa kanilang pamasko. Naunang naglakad sa kanila ang matandang si Solomon. Ginabayan naman sila ng 3 gwardya na kasabay nila sa paglalakad. Tama ba to? Baka gabihin tayo ng uwi. Ito kasi si Orlan eh. Oo. Kalma guys, kalma. Mayaman to. Kung yung mga sakto nga lang ang pamumuhay 50 magbigay. Ito pa kayang mayaman na to. Kalma lang. Sasaglitin lang natin to. Bahala ka na nga. Pagpasok ng 3 sa mansyon ay namangha sila. Sobrang lawak ng sala. Palagay nila yung sala na yun ay kasing laki na ng bahay nilang 3 kapag pinagsama-sama. Dahil sa labis na pagkamangha ay tila nawala na sa kanilang isipan na isang estranghero pa rin si Solomon. Grabe, napakalaki naman ng bahay nyo. Parang palasyo. Ngumiti lang sa kanila si Solomon. Sinamahan naman sila ng mga bodyguard papunta sa dining area. Pagkarating nila roon, ay naabutan nila ang mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Pinaupo sila roon. Natatakam ang 3. Pero pinipigilan nilang hindi kumain. Kabilin-bilinan kasi sa kanila ng nanay ni Wendell na huwag silang makikikain sa kahit na kanino. Baka raw kasi bigla na lang silang mahilo at hindi na magising. Ano? Ayaw niyo bang kumain? Nagkatinginan ng 3. Hindi alam ni Edgar at Wendell kung papaano sila tatanggi. Kaya naman si Orlan na lang ang tumugon sa matandang si Solomon. Pasensya na po. Kumain na po kasi kami bago umalis eh. Nagkasuka-suka pa nga po kami kanina dahil sa kabusugan. Ganun ba? May tubig na lang po ba kayo? Nag-utos si Solomon sa mga bodyguard para kumuha ng tubig. Sandali namang nagpaalam sa kanila ang matanda. Umakit yon sa hagdanan. Naiwan ng 3 sa lamesa. Tumagal yata ng halos kalahating oras ang paghihintay nila roon. Nagdadalawang isip na si Orlan kung aalis na ba sila o hindi. Mga ilang sandali lang, nakarinig sila ng malalakas na hiyaw ng mga tao. Para bang may mga nagwawala. Nakaramdam ang 3 doon. Pagtayo nila ay saktong dumating si Solomon. May dala na itong isang sobre. Pasensya na kayo. May inasikaso lang ako sa telepono. Ito nga pala yung pamasko ninyo. Teka, uuwi na ba kayo?
Maraming salamat po sa pamasko. Opo, kailangan na po naming umuwi eh. Anong oras na rin po kasi? Teka lang, sandali. Bumalik kayo kinabukasan ha. May okasyon sa baryo. Mamasko kayo ulit. At kung pwede... Nasa aktong hahawakan na sana ni Solomon sa balikat si Orlan, pero bigla itong napatigil. Na parang may napagtanto itong isang bagay. Ngumiti na lamang ang matanda para itago ang reaksyon na yon. O paano po? Sige po, mauna na po kami. Naglakad na rin ang tatlo palabas ng mansyon. Palingon-lingon pa sila sa matandang si Solomon. Hindi mapaliwanag ni Orlan kung bakit parang kakaiba ang ngiti na matanda noong mga sandaling yon. Hindi niya mawari pero parang may kakaiba. Nang nasa tapat na sila ng mansyon, napansin nila ang ibang mga tao na parang naghihintay lang din sa paglabas nila. Doon na nakaramdam ng pagiging hindi komportable si Orlan at ang dalawang kaibigan. Tingnan mo sila oh. Parang ngayon lang sila nakakita ng tao oh. Hindi naman sila ganyan kanina. Habayaan mo na lang sila. Huwag niyo na lang pansinin. Nakatuon lamang ang atensyon ng magkakaibigan sa daan. Pero hindi nila may pagkakaila na talagang hindi na sila mapalagay sa kanilang paligid. Halos yumuko na lamang ang magkakaibigan palabas ng baryo. Huminto sila saglit at saka nila tiningnan ang sobre na ibinigay ni Solomon. Tila nagdingning ang kanilang mga mata nang makita ang laman nun. Yun na yata ang pinakamataas na halagang nahawakan nila sa buong buhay nila. Gagi mga pre, ang laki nga nito oh. Sobra. Weh, patingin nga pre. Oo nga, gagi. Ang yaman pala talaga nun. Mukhang mapapabalik tayo bukas ah. Hindi biro to pre oh. Tigta 3,000 tayo rito oh. Edgar, papapagamot mo na yung mama mo. Siraulo ka ba? Wala naman sakit si mama eh. Next time, papa mo naman yung sabihin nating may sakit para malaki ulit yung ibigay sa atin ni Solomon. Eh kung ikaw na lang kaya magkasakit, para dalawa na lang kami ni Orlan na mag-ati. Umalis ang tatlo sa lugar na yon nang may malapad ng ngiti. Laking pasasalamat nila sa dalawang lalaki na kanilang nakita na pumasok doon. Kung hindi dahil sa mga yon, ay hindi nila matutuklasan ang baryong yon. Kinabukasan, nagtaka ang nanay ni Orlan na si Belinda kung bakit ang dami niyang binili. Kabilang narito ay ang mga panghanda nila sa darating na Pasko. Oh, Orlan, bakit ang dami yata nito? Saan ka kumuha ng pambili ha? Huwag mong sabihing nagbebenta ka na rin ng droga sa bayan ha? Yun siguro ang ginagawa mo kaya naalis ka ng gabi ha? Inakbayan ni Orlan ng kanyang ina at pabulong na nagsalita. Ma, kalma. Walang nagdodroga. Ang lahat ng pera na ginastos ko ay galing sa maganda kong boses. Ano? Buang ka na ba? Ma, nangaruling kami kagabi ng mga kaibigan ko. Malaki-laki na pangarulingan namin. Kaaruling? Seryoso ka ba? At ginagawa nyo pa rin talaga yan eh, malalago na yung mga buhok niya dyan sa ano nyo? Ito naman si mama oh. Wala namang problemang mangaruling kahit matatanda na eh. Ang mahalaga, naroon yung diwa ng Pasko. Eh kesa naman mga bata ang mangangaruling, di ba? Baka mamaya madukot pa sila ng kung ano. Tila pinagsisihan kaagad ni Orlan na binuksan niya ang usapan tungkol sa kababalaghan na nangyayari sa kanilang lugar. Sa halip kasi napuriin siya ng kanyang ina, ay nalis pa ang atensyon nito. Ayan pa. Meron na namang dinukot na mga bata. Kilala mo si Pareñas, yung asawa ni Donito. Kasama niya ang anak niya kagabi habang naglalakad. Nako, hinarang sila. Ang mga lalaking nakaitim, kinuha sa kanya yung dalawa niyang anak. Wala siyang nagawa. Kasi nung sinubukan niyang manlaban, naging aswang yung mga lalaki. Ayon, si Pareñas, nabaliw na sa kanila kakaiyak. Umupo si Orlan sa gilid ng lamesa at napaisip din. Napapansin niya kasi na habang tumatagal, puro kabataan lang ang nagiging biktima. Hindi na kasi bababa ng 10 ang mga batang nawawala sa kanila mula nang sumapit ang Disyembre. Kaya kayo, iwasan yung lumabas ng hating gabi ha? Hindi porkit mga batang madalas nilang kunin kampante na kayo. Opo, nag-iingat naman po kami. At saka may dala-dala kaming pangontra kaya hindi nila kami mahawakan. Orlan, makinig ka sa akin. Opo, sige na nga po. Pero nasa na nga ba po ba si tatay? Bay hindi ko alam. Baka nasa sabungan na naman.
Tinulungan na lamang ni Orlan ng kanyang ina na maghanda ng kanilang pananghalian sa umagang yon. Ganadong kumilos si Orlan. Para bang pinapalakas siya ng ideyang may laman na pera ang kanyang pitaka. Mga bandang 10:00 na nang pumunta si Wendell sa kanilang bahay. Sandaling nagpaalam si Orlan sa kanyang ina para kausapin ang lalaki. Pre, si Edgar, ang taas ng lagnat. Sabi kanina, itinakbo daw sa bayan si Edgar para ipatingin sa kakilala nilang albularyo. Hindi kasi kayang ipa-hospital eh. Gagi pre, mukhang kay Edgar napunta yung gawa-gawa nating sakit ng nanay niya. O paano yan? Mamayang gabi tayong dalawa na lang muna mga ngaroling. Eh ganun na nga. Hatian na lang din natin siya kahit hindi siya makakasama. Baka multuin pa tayo nun kapag namatay yun eh. Wala namang namatay sa trangkaso, baliw. Teka, siya nga pala. Kumain ka na ba? Nagluto kami ni mama eh. Kain ka muna. Huwag ka mag-alala. Wala pa naman si papa eh. Ang totoo niyan, ayaw ko talaga gumastos kaya bala ko makikain. Ay, sabi ko na nga ba eh. Hindi ka tatanggi. Tara, kain na. Dahil makapal ang mukha ni Wendell ay nakisabay na rin ito kumain sa mag-ina. Walang talabang hiya rito dahil ang pagiging walang hiya ang pinakagamay niyang gawin sa buong buhay niya. Maya-maya lamang ay natapos na rin ang kanilang pagsasalo-salo. Maraming salamat po sa pagkain ha, Tita Belinda. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Ay nako, walang anuman. Kung gusto mo dito ka na rin tumira. Natawa na lamang si Wendell at Orlan. Pagkatapos ay nagpaalam na muna si Orlan sa kanyang ina. Lumabas silang dalawa ni Wendell. Sa hindi malamang dahilan, naisipan ng dalawa na dumaan sa liblib na baryo na kanilang natagpuan. Wala naman silang mahalagang dahilan para pumunta doon. Sadyang naisip lang nila kung ano ang itsura ng baryo sa umaga. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Wendell na magkwento tungkol kay Edgar. Nag-alala kasi ito dahil nang huli niyang makita si Edgar nung umagang yon. Halatang halata na hindi talaga maganda ang lagay ng kanilang kaibigan. Basta pre, hindi lang basta trangkaso yun. Kasi kung trangkaso lang yun, di sana hindi siya kailangan dalhin sa albularyo, di ba? Ano naman kasing napansin mo sa kanya para isipin mong kakaiba yung nangyayari? Sandaling huminto si Wendell at tila napapaisip habang nakahawak sa kanyang baba. Napansin ko kanina na grabe yung pawis niya. Tapos naglalaway siya na parang aso na kinulang sa kain. Namumula yung katawan niya tsaka yung mata. Akala mo talaga adik eh. Hayaan na natin. Gagaling din naman yun eh. Makalipas pa ang ilang minuto ay narating na rin nila ang baryo na kanilang destinasyon. Ibang-iba ang baryo sa oras ng liwanag. Walang ingay, wala silang nakikitang tao sa labas kahit tumatanaw lang sila. Napakatahimik. Malayong malayo sa sinabi ni Solomon na may okasyon na magaganap doon. Nakakailang pumasok. Tulog yata lahat ng tao dyan ngayon eh. Di wag na tayo pumasok. Tsaka iba kutob ko eh. Ha? Bakit? Ano ba kutob mo? Pakiramdam ko, makakaabala tayo. Sus! Akala ko naman kung ano. Aalis na sanang dalawa ng may isang batang lalaki ang matagal na palang nakatingin sa kanila. Nakatayo yun sa kanilang likuran na parabang inuusisa kung ano ang pagkakakilanlan nila. Sino po kayo at bakit kayo nakatingin sa baryo namin? Sino ka rin? At bakit ka nakatingin sa amin? Siniko ni Orlan si Wendell para sawayin. Nararamdaman kasi niya na balak payakin ni Wendell ang batang uhugin. Ako po si Popoy. Kayo, sino kayo? Ako si Piolo Pascual. Ito naman kasama ko si Orlan. Hindi ka po kamukha ni Piolo Pascual eh. Para pong ikaw si Piolo Pasma. Aba, bastos pala tong batang to. Oo, bata yan. Ikaw naman kasi. Alam mong hindi nagsisinungaling mga bata, nagsasabi ka pa ng hindi totoo. Taga-ibang baryo po kayo? Oo, pero mamayang gabi pupunta kami dyan, mamamas ko. Ngumiti ang bata. Sakto, Pasko po sa amin mamaya. Uy, ilang araw pa bago magpasko no?
Anong pinagsasabi mo dyan? Nasa ibang mundo ba kayo para mauna ang Pasko ninyo? Opo, iba ang Pasko namin. Pasko po kasi ng mga gwapo at magaganda yun. Hindi ka po kasama, siya lang po. Tinuro ng bata si Orlan na mas lalo namang kinainis ni Wendell. Naku, awatin mo ko, pre. Awatin mo ko. Kukutusan ko talaga yung puyo nito. Oo, manahimik ka na kasi muna eh. Ako nakakausap. Umupo si Orlan para tapatan ng bata. Hinawakan pa nito sa balikat ang batang lalaki. Bata, bakit mauna ang Pasko ninyo? Sa amin kasi sa 25 pa. Iba po kasi mga taga-baryo. Hindi po tayo pareho ng pinaniniwalaan. Iba po ang Diyos namin eh. Pre, baka iba talaga reliyon nila. Sino bang Diyos nyo? Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kasi hindi po kayo kasapi. Gusto niyo po bang malaman? Kailangan niyo pong maging isa sa amin. Ay, nako, hindi na. Naitanong ko lang. Napapangisi na lamang si Orlan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang matanda na kung magsalita ang bata. Parang mas maganda pa nga yung kausap kumpara kay Wendell. Punta po kayo mamaya ah. Gusto ko po kayo makita mamayang gabi. Sandali, may itatanong pa sana ako eh. Humarap ang bata sa kanila at umiti ng malapad. Ano po yun? Bakit ang tahimik ngayon sa baryo ninyo? Nagpapahinga po ang lahat. Ang pinakamalagang oras po kasi sa amin ay gabi. Pagtango na lamang ang naitugon ng binata at hinayaan na lang nilang maglakad papasok ang bata. Hanip na bata yun ah. Mas matanda pa kung mag-isip kaysa sa'yo eh. May nakasapi yatang matanda sa batang yun eh. Diyos ko naman oh. Dahil wala naman na silang gagawin doon, ay naglakad na lang sila pabalik. Hindi na nila tinuloy ang binalak na paglibot-libot sa baryong yon. Tingnan mo pre oh. Dami na naman chismosa oh. Sarap buhusan ng kumukulog ihi eh. Malayo pa lang sila ay tanaw na nila ang mga ginang na nasa harapan ng bahay nila Edgar. Laman ng usapan ng mga ito ang biglaang pagdala kay Edgar doon sa albularyo. Ay nako, kawawa naman. Ang bata pa ni Edgar ah. Kaya nga eh, dapat yung mamatay na lang yung kaibigan niya na isa sa mga mayayabang. Yung yung Wendell ba yun? O bakit kasi dinala pa sa albularyo? Kaya bang gamutin ng albularyo yung cancer? Maiinis na dapat sila sa kanilang mga naririnig, pero mas kinabahan ng dalawa sa huling sinabi ng ginang. Sabi ko sa iyo pre, may cancer si Edgar eh. Naniwala ka naman kaagad, yung mga chismosa lang yan. Kung makikita mo lang sana itsura niya kanina pre, para na talaga mamamatay siya. Ang lakas-lakas niya pa kagabi no? Basta! Balisa ang dalawa na magpatuloy na sila sa paglalakad. Gusto sana nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Edgar. Pero wala ni isa sa pamilya ng binata ang naiwan sa bahay. Dumaan ng ilang oras at nagpaalam na naman si Orlan sa kanyang mga magulang. Muntikan pa nga siyang hindi payagan ng amang si Pedrino. Mabuti na lamang ay natapalan niya ng 1,000. O ano, handa ka na ba? 2 lang tayo ngayon. Handa na ako no. Para naman kay Edgar ang kikitain natin eh. Sakaling totoong may cancer nga siya. O di tara na. Para makarami-rami tayo ng bahay na pupuntaan doon. Okay, tara na. Nagsimula na rin maglakad ang dalawa. Wala silang pakialam sa mga panganib na dulot ng mga mandudukot na aswang. Ang mahalaga lamang sa utak nila ay makalikom ng pera. Sa bilis nilang maglakad ay nakarating agad sila sa bukana ng misteryosong baryo. Sa labas pa lang ay rinig na nila ang ingay sa loob. Ang dami nilang naririnig na tambol, mga nagigitara at nagkakantahan. Dahil doon, nawala ng bahagya ang pangamba nila. Naglakad sila papasok. Napansin sila ng ibang nasa bungad ng baryo. Maayos pa rin silang tinanggap mula nung una. Sa katunayan, inalok pa sila na makisalo sa kainan. Maayos naman silang tumanggi kaya hindi na rin namilit ang mga yon. Nahirapan silang pumili ng bahay na pagkakantahan. Halos lahat kasi ng madadaanan nila ay nagkakasayahan at magulo na. Kaya naman naisip na lang ni Orlan at Wendell na dumiretso na lamang sa mansyon na matandang si Solomon. Pagkarating nila roon ay wala ang matanda. Tanging mga tauhan lang nito
ang naabutan ng dalawa. Inasikaso naman sila at sa sala sila pinaghintay. Base sa dalawang bantay ay nag-iikot-ikot pa si Solomon sa buong baryo. Gawain daw kasi yun na matanda tuwing kapaskuhan ng kanilang baryo. Wag kayong aalis dito ha. Huwag kayong ahawak ng kahit na anong bagay na nakikita ninyo. Sige po, maraming salamat po. Umalis na rin ang dalawang bantay at bumalik sa gate. Naiwan naman ang dalawa sa malambot at mahabang sofa. Mabait pala si Mang Solomon oh. Nakatataas siya sa lahat pero nakikihalubilo pa rin siya sa mas nakakababa sa kanya. Sus, di mo nga kilala yung tao tapos bumilib ka na kaagad. Ganyan din naman yung ginagawa ng mga politiko eh. Hindi naman politiko si Mang Solomon, di ba? Ha? Biglang may narinig silang kalabog sa kung saan. Hindi lamang nila matukoy kung ano yon. Nung una ay hindi nila pinansin. Pero nang sunod-sunod na ang kalabog, naisip na ng magkaibigan na hanapin yon. Sinamantala nila ang pagkakataon na wala ang dalawang bantay. Marahan silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa bandang likuran ng mansyon. Palakas ng palakas ang mga kalabog. Dahilan para malaman nila na palapit na nga sila ng palapit sa pinagmumula ng ingay. Bumuntong hininga ang magkaibigan. Kinabahan na sila nung mga sandaling yon. Pakiramdam nila may malalaman sila na hindi dapat nila malaman. Uy, paamo ang ingay? Hindi nga nagtagal, natagpuan na nila kung saan nagmumula ang mga kalabog. Sa isang drum. Nang silipin nila ang drum ay wala naman itong laman. Kaya napag-isipan nilang iurong yon. Nalaman nila na butas pala sa ilalim ng drum na yon. Isang bilog na kakasya ang isang tao. Pag-angat nila ng bakal na bilog, nakapan nila na parang may hagdanan doon pababa. Nagkatingin na ng magkaibigan. Pareho silang kinakabahan. Pero tila ba may kung anong humihila sa kanila para alamin kung ano ang nasa ilalim. Sige na par, mauna ka. Duwag ka talaga no? Dahan-dahang tinapak ni Orlan ang kanyang paa sa hagdan. Maingat siyang bumaba roon. Wala silang makita. Nakahawak lamang sila sa pader habang naglalakad. Nang medyo nakalayo na sila sa hagdanan, unti-unti na ring lumiwanag ang kanilang dinaraanan. May mangilan-ngilan na ring gasera ang nasa parting kinalalagyan nila. Uy, tunnel ata ito eh. Didiretso pa ba tayo? Nandito na tayo no? At saka para malaman natin kung ano ba talagang kumakalabog. Iba pakiramdam ko pre. Palagi ko, kailangan na natin bumalik. Baka makalata na yung mga bantay. Kung makakalata sila at babalik pa tayo, di mas lalo tayong nalagi sa alanganin. Nandito na to, palag-palag na kung ano man ang nasa tunnel na ito. Kapag tayo napama, kasalanan mo to ha. Ay nako, dami mo namang daldal eh. Sige na, umalis ka na, hayaan mo na lang ako dito. Baliw, mas maganda nang mapahamak ng dalawa tayo kaysa naman mag-isa. Natigil sandali ang kanilang pag-uusap nang makarinig na sila ng mga batang umiiyak. Ang iba ay dumadaing sa gutom, ang iba naman ay tinatawag ang kanilang mga nanay. Sa mga pagkakataon na yon, umandar na ang kakaibang kaba sa sistema ng magkakaibigan. Isang bagay ang bigla na lamang nilang napagtanto. Bagay na hindi nila inaasahan na doon pala nila matutuklasan. Pinagpapawisan sila ng malamig. Malakas ang tibok ng kanilang puso. Nakulang na lang ay lumabas na sa kanilang dibdib. Pre, naiisip mo ba ang naiisip ko? Oo pre. Natuklasan ng magkaibigang Orlan at Wendell ang lihim na itinatago ni Solomon. Sa tunnel na yon ay may mga nakakulong na bata. Meron ding ilang mga dalaga at binata. Mangilan-ngilan din ang matatanda. Malaking palaisipan pa para kay Orlan kung ano ang nangyayari at bakit iniipon doon ng mga nadudukot na tao. Nakita pa nga niya yung mga batang pinagtitripan niya habang nagkakaruling. Huwag kayong maingay. Pakiusap, manahimik kayo. Oo, tutulungan namin kayo makatakas. Huwag lang kayo maingay. Kuya, palabasin niyo kami rito. Hinahanap na ako ni Mama. Oo, yung sabon na binabibili sa akin ni Mama, di ko ba nabibigay?
Takot na takot ako sa kanila. Takot na takot ako, mga alimaw sila eh. Alimaw mga nandito. Napalunok ng laway ang dalawa. Nakaramdam sila ng inis sa kanilang mga sarili. Hindi man lang nila nahalata na mga inaakala pala nilang tao sa lugar na yon ay mga aswang pala. Paano natin mapapalaya yung mga yan? Wala naman tayong susi. Kailangan natin makuha yung susi malamang. Obligasyon pa natin yun? Mga ngaruling lang naman tayo dito ah. Bakit? Kayang bang walang gawin kung ganyan ang makikita mo? Mga bata yan oh. May mga matatanda pa. Ay, kainis naman. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag na tayong tumuloy eh. Hoy, wala kang sinabi ah. Huwag kang imbento dyan ah. Kung ayaw mo, sige na, umalis ka na. Ako nang bahala rito. Yung ka din naman eh. Sasamahan na nga lang kita. Hindi kayang iwan ni Orlan ng mga taong nakakulong doon. Nakikita niya pa lang ang iyakan ng mga bata na dudurog na ang kanyang puso. Pero nagtaka na lang ang magkaibigan nang manlaki ang mata ng mga bata. Nakatingin ng mga yon sa kanilang likuran. Nang dahan-dahan silang lumingon, nakita nilang naroon na si Solomon kasama ang dalawa nitong alalay. Magsasalita pa sana si Orlan nang biglang may tumama ng matigas na bagay sa kanilang batok. Yun ang naging dahilan kung bakit sila nawala ng malay. Nagising sila nang may maramdamang kirot sa kanilang batok. Namalayan na lamang rin nila na nasa loob na rin pala sila ng kulungan. Kasama nila ang ibang tricycle driver na una nang nabihag. Dapat kasi tumakas na kayo eh. Pati tuloy kayo mapapahamak. Ito kasing kaibigan ko, feeling bayani. Ay siya nga pala, ako si Severino. Sa isang linggo na namin dito, ako ang itinuturing nilang pinuno. Mang Severino, may alam ba kayo kung anong gagawin sa ating mga bihag? Ngumisi lang ang matanda. Ano bang ginagawa ng mga aswang sa mga bihag nila? Di malamang kakainin. Nag-iiyakan na naman ng mga bata nang marinig ang sinabi ng lalaking si Severino. Manahimik kayo! Kasalanan nyo rin kung bakit kayo nandito eh. Puro kayo karuling. Mga sintunado naman kayo. Tayo yata pinapakinggan nito Orlan eh. Ano naman, totoo naman talaga eh. Kayo, ano pinagbubulungan nyo? Wala po. Iniisip lang namin kung paano tayo makakalis dito. Kung walang makakatulong sa atin na galing sa labas, malabo na tayo makatakas pa. Tanggapin na lang natin na mamayang alas 12, sisig na tayong lahat dito. Bakit? Alam niyo po ba kung anong meron dito? Ang okasyon na ginaganap nila ngayon ay Pasko ng mga aswang. Nagtayuan ang balahibo ng magkaibigan sa kanilang narinig. Doon lamang nila naintindihan ang sinabi ng batang nakausap nila. Napayuko na lamang si Orlan. Kahit anong gawin nilang pag-iisip, wala silang mahanap na paraan sa utak nila. Tumingin siya sa mga batang nasa kabilang selda. Magang-magana ang mga mata ng mga yon dahil sa kakaiyak. Yung matatanda naman sa kabilang selda, parang nahihirapan ng huminga. Dahil sa kanila, kaya mas lalong nagpapakatibay si Orlan. Hindi siya makakapayag na maging Noche Buena sila ng mga aswang. Makalipas ang ilang sandali, may mga dumating ng kalalakihan na nakakatakot ang muka. Mahaba ang dila at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Hagulgol na naman ng mga bata dahil sa takot. Isa-isang binuksan ng selda. Puwersahan silang inilabas. Mas kinabahan na sila dahil parang nakukutuban na nila kung ano ang kasunod nun. Teka, gagawin niyo na ba kaming sisig, bopis, giniling, Shanghai, spaghetti, pansit, ano pa, lechon? Bakit ka ba mas marunong ka pa sa amin? Hindi, nagtatanong nga, aray! Nabatukan pa si Orlan ng isang aswang na humihila sa kanila. Manahimik ka na lang kung ayaw mong maging inihaw. Sige na, bandayan yung maayos sa mga bata. Malilikot pa yung mga yan. Yang matatanda, kahit hayaan nyo na sumunod. Bulok naman ang mga laman loob niyan. Kinaladkad ng mga aswang ang mga kaidaran lamang ni Orlan at Wendell. Kahit gusto nilang pumalag, wala rin naman silang magagawa. Alam nila kung gaano kalayo ang agwat ng lakas ng isang aswang sa lakas ng normal na tao lamang. Kaya naman, hinayaan na lamang nila kung saan sila dadalhin ng mga aswang na yon. Makalipas ang ilang sandali, tinipon sila sa malawak na bakuran. May mga nakalatag na mahahabang lamesa doon.
Sa gilid naman ay may mga lutuan na ginagatungan lang ng tuyong kahoy. Pagkakita pa lang na magkaibigan, alam na kaagad nila na yun ang nagsisilbing kusina ng mga aswang. Magbigay galang! Nandito na ang ating pinunong Solomon! Napalingon si Orlan at Wendell nang dumating na si Solomon. Huminto pang matanda sa mismong harapan nila. Malapad ang ngiti nito na parabang nakakaloko. Mabuti naman at bumalik na kayo. Maligayang pagdating. Masasaksihan nyo ngayong gabi ang Pasko ng mga aswang. Iloko mo kami! Aswang ka pala! Oops! Huwag ka mambintang! Wala akong sinasabi na isang tao lang ako. Ikaw pa lang may pakana ng lahat ng pandurukot sa mga tao sa baryo namin. Ano bang gagawin mo sa amin? Hinawakan ni Solomon ang kaliwang balikat ni Orlan at saka nagsalita. Kayo ang Noche Buena naming lahat. Walang iya! Wala ba kayong pera pambili ng matinong pagkain? Bakit kailangan mga tao pa ang gagawin yung panganda sa imbento ninyong Pasko? Kung talagang gumagana ang utak mo, dapat alam mong tao talaga ang kinakain naming mga aswang. Napailing na lamang si Solomon at saka naglakad na rin patungo sa isang trono na nasa gilid. Simulan na ang pagkatay sa mga hampas lupang tao na yan. Gusto kong masaksihan kung papaano kayo magluto. Tumango ang mga kusinerong naroon. Kanya-kanya na silang dampot ng malalaking itak at kutsilyo na nakasabit sa bakal. Isa-isa rin silang kumuha ng mga tao at pinahiga na nila sa mahahabang sangkalan. Noong mga sandaling yon, nanginginig si Orlan sa takot. Naawa siya sa dalawang matanda na napasama sa unang bilang nakakatayin. Kahit hindi siya paladasal, nagawa niyang tawagin sa dasal niya ang kung sino-sinong santo. Na sana may mangyaring himala at mailigtas sila mula sa tiyak na kamatayan. Nang itaas na ng mga kusinero ang kani-kanilang itak, bigla na lamang napatigil ang mga yon nang maramdaman nilang may mga dumating. Nataranta ang mga aswang nang may naghagis ng gasera sa lugar. Nasunog ang ilang kabahayan habang ibang aswang naman ay nasilaban ng apoy. Teka, anong nangyayari? Pinuno! May lumulusob na mga tao! Paano nalaman nila na mga aswang ang nakatira rito? Monyemas naman oh! Hindi natuloy ang pagkatay sa mga bihag. Dumating ang mga tao mula sa baryo nila Orlan. Dahil doon, napabayaan sila ng aswang. Kanya-kanyang takbo ang mga aswang para makapagtago muna bago lumaban. Uy, si Edgar yun oh! Akala ko ba may cancer yan? Uy, Edgar! Dito! Nandito kami! Tumakbo si Edgar palapit sa kanila at agad na tinanggal ang tali sa mga kamay. Ganon din ang iba pang mga bihag. Buti dumating kayo. Teka, magaling na ba cancer mo? Ano bang pinagsasabi mong cancer? Cancerin mo mukha mo dyan Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka dinala sa albularyo? Kagabi kasi, nung nasa mansyon tayo ni Mang Solomon, palima kong nag-uwi ng hita ng manok. Hindi nyo ba nalata? Basta kinain ko yun. Tapos, doon na ako nayanggaw. Buti na lang naagapan. Kasi, kung hindi, baka aswang na rin ako. Yanggaw? Muntikan ka ng maging aswang? Oo, gano'n na nga. Teka, asikasuhin na muna natin tong ibang mga bihag. Sino pala mga kasama mo? Si Mang Alunga, albularyo. Siya yung nakaalam na niyanggaw ako. Tapos, nagsumbong ako sa barangay. Tinipon nila yung mga residente para sagipin yung mga nabihag dito. Uy, tara, kilos na. Habang nagkakagulo, ay inasikaso naman ng tatlo ang mga bihag. Pasimple nilang inilayo ang mga tao sa kaguluhan. Sa labas ng baryo, may mga naghihintay ring residente para sa mga bihag. Agad na isinakay sa truck ang mga bihag. Oh, anong gagawin mo? Babalik ka pa sa loob? Nandun yung mga pinsan ko nakikipaglaban. Sasamahan ko muna sila. At saka, gusto ko rin gumanti, no? Sasama na rin kami. Oo, sasama kami. Kahit walang dalang sandata ay sumamang dalawa kay Edgar na itak lang din naman ang daladala. Pagbalik nila sa baryo, nakita nila ang batang aswang na si Popoy. Nakatayo lang yun sa kanilang harapan. Masama ang tingin. Uy, bata, alam na namin sikreto mo. Isa kang salot. Biglang nagbago ang anyo ng bata. Pumangit ang mukha nito at saka lumundag kay Edgar. Mabuti na lang
ay agad itong nahagupit ni Edgar ng itak. Tinamaan ng batang aswang sa ulo kaya bumulagta kagad ito sa lapag. Ano? Patay ka ngayon, kulit mo eh. Pasensya ka na bata ah. Aswang ka kasi. Nagpatuloy ang labanan. Tagilid ang mga aswang dahil hindi sila nakapaghanda sa pagdating ng mga tao. Kalaunan lang ay tuluyan ang napalayas ang grupo ni Solomon. Maraming aswang ang napatay ng mga residente. Sabay-sabay na sinunog ang mga bangkay para hindi na raw ito mabuhay pang muli. Sa pagkapanalo nila sa laban, nalaman ni Orlan na dati palang baryo yon ng mga tao. Wala lang talagang kaalam-alam ang ibang baryo na nasako pala yon ng mga aswang. Nabawi ang baryo ngunit hindi ang mga dating nakatira doon. May usap-usapan na patay na ang mga naninirahan doon dati. Sa pag-alis ng mga aswang, naging mas ligtas na ang bawat baryo. Kampante na rin ang bawat isa na sasalubungin nila ang Kapaskuhan na walang panganib na dulot ng mga aswang. Samantala, kinilala namang bayani si Edgar ng kanilang baryo. Kundi dahil sa sumbong niya, baka marami nang namatay na bihag kagaya ni Orlan at Wendell. Panes! Bayani tropa namin! Sunod niyang magkakaribulto ka na! Hoy, huwag mo hawakan yan. Ang mga bayani hindi dapat ginagasgasan, no? Mga siraulo. Dahil din naman sa inyo kaya nailigtas sa mga biyag eh. Kung hindi kayo nakuha, baka napaaga ang pagkatay sa kanila. Sa madaling salita, napatagal ninyo yung katayan. Kaya umabot kami. Sus, humble ka pa dyan. Pero wala ka talagang cancer? Sino ba nagkakalat niyan? Di yung mga chismosa. Walang may cancer sa pamilya namin. Sila yata may cancer sa utak eh. Nagtawanan na lamang ang magkakaibigan ng mga sandaling yon. Lumarga na rin sila para simula ng huling gabi ng kanilang pangangaroling. Dahil kay Edgar na kilala na sa kanilang baryo, marami ang nagbigay ng pera sa kanila. Hindi na nga kinailangan ni Orlan at Wendell na magtambol at kumanta. Makita pa lang ang mukha ni Edgar ay nagbibigay na ito kaagad. Ay, sa wakas! Natahimik na rin ang baryo natin mga pre. Maligayang Pasko sa inyo ha! Nag-akbayan ng magkakaibigan at sabay nilang hinintay ang pagpatak ng 12:00 ng gabi para sa pagdiwang ng kapanganakan ni Jesus na ating tagapagligtas. Wakas.